to another top story, the murder of Tioni Theus. Her father speaking out, remembering his 16-year-old daughter. She just left. So I picked her up, she was crying, I kissed her, gave her a hug. I didn't know it was going to be the last kiss. Si Tioni Theus ay isang 16 years old na dalagita na natagpuang wala ng buhay noong January 8, 2022 sa Los Angeles, California. Bago pa man mangyari ang trahedya, dumaraan na si Tioni sa isang masalimuot na yugto ng kanyang kabataan. Nagbago ang takbo ng kanilang buhay nang masangkot ang kanyang ina na si Teresa sa isang aksidente kung saan siya ay nagtamo na matinding pinsala sa ulo. Mula noon, unti-unting bumigat ang mga responsibilidad sa balikat ng dalagitang si Tioni. Isang araw sinabi niya sa kanyang ama na pupunta siya sa isang party kasama ang kaibigan. Ngunit hindi na siya muling nakauwi at simula noon wala nang muling nakakita sa kanya na buhay. January 8, 2022, natagpuan ang labi ni Tioni sa gilid ng isang kalsada sa Los Angeles. Ayon sa otoridad, siya ay nagtamo ng tama ng bala sa leeg. Habang umuusad ang investigasyon, unti-unting lumalabas ang mas masalimuot pang kwento sa likod ng insidente. Isa lamang pala ito sa mga pagsubok na kinaharap ni Tioni na bago pa man ang kanyang pagkawala, siya ay isa na ring biktima sa isang malupit na pangyayari. Ipinanganak si Tioni noong July 18, 2005. Ito ay sa Los Angeles. Lumaki siya sa Compton, kung saan siya ay nanirahan kasama ang kanyang ina. Ito ay si Teresa. Ang kanyang ama naman ay si Darian Sr. Mukhang hindi na nagsasama ang kanyang mga magulang pero nakakausap pa rin nito ang ama. Si Tioni ang kaisa-isang anak ni Teresa at ginawa nito ang lahat upang protektahan siya mula sa mga panganib ng kanilang paligid. Bilang isang bata, masayang ginugol ni Tioni ang kanyang libreng oras sa paglalaro ng golf. Sumasayaw at laging kasama ang kanyang pamilya. Sa kanyang murang edad, siya ay nabalot ng pagmamahal, pangarap at pag-asa. Kasama siya sa isang youth golf program kung saan marami sa mga dating kalahok ay nakapasok sa mga prestiyosong universidad gaya ng mga nasa Ivy League. Ayon sa kanyang pamilya, si Tioni ay isang huwarang estudyante, puno ng sipag at katarungan. Pero sa kabila ng tila normal at masayang buhay, maaga siyang naipakilala sa mga masalimuot na aspeto ng realidad. Nang siya'y 7 taong gulang pa lamang, isa sa kanyang mga kapatid ay nakulong. Ito'y anak ng kanyang ama sa iba at pagdating niya ng 11, ang kanyang kuya naman na si Darian Jr. na maaring anak din ng ama sa iba ay binawian ng buhay sa isang insidente ng karahasan. 19 na taong gulang pa lamang ito noon. Para sa isang bata, ang makitang gumuho ang buhay ng mga kapatid ay tila unti-unting binabaklas ang kanyang pagka-inosente. Ngunit si Tioni ay tila patuloy pa ring lumalaban, na parang ang ugnayan nila ng kanyang ina ang naging sandalan niya sa gitna ng lahat. Hindi perpekto ang kanyang mundo, pero ayon sa mga nakakakilala sa kanya, masaya pa rin ang kanyang kabataan. Ngunit habang papasok siya sa mas sensitibong bahagi ng kanyang buhay bilang isang dalagita ay biglang nagbago ang lahat. Noong unang bahagi ng taong 2019, si Tioni ay nasa piling ng kanyang pinsan habang ang kanyang ina na si Teresa ay nasa isang event. Kailangan ni Tioni ng susi para makapasok sila muli sa kanilang bahay, kaya't napagkasunduan nilang sunduin si Teresa sa event. Ngunit ang dumating sila, isang imahe ang bumungad kay Tioni, ang imahe na hindi niya kailanman makakalimutan. Sa gitna ng kalsada, nakita niyang may tao na nakahandusay. May mga pulang likido sa paligid at biglang sinabi ni Tioni sa kanyang pinsan, "Si mama ko yan." Sinubukan pa siyang kumbinsihin na baka hindi iyon ang kanyang ina, pero mariin niyang sinabi, "Kilalang-kilala ko ang bag niya, kilala ko ang sapatos niya." Ayon sa kanyang tiyahin na nakausap ng Fire Pit Collective, si Tioni ay kasama ng kanyang anak ng mga oras na iyon at pagkatapos ng nakakatakot na eksenang iyon, tumawag ang kanyang anak na halos hindi na makapagsalita sa pag-iyak. May nangyari kay Teresa, anya. Para sa isang 13 years old na bata, iyon ay isang karanasang hindi madaling maunawaan, isang sugat na hindi agad maghihilom.
Sa sandaling iyon, tila tuluyang nagbago ang takbo ng buhay ni Tiani. Hindi man binawian ng buhay si Teresa, ang tinamo niyang pinsala ay matindi. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan siya ay naging parang lantang gulay. Matapos ang ilang linggo sa ospital, inilipat si Teresa sa isang long-term care rehabilitation facility. Ngunit dahil sa matinding pinsala sa kanyang utak, hindi na siya muling naging katulad ng dati. Maaring hanggang sa kasalukuyan, nananatili siya sa pasilidad na iyon, patuloy na nangangailangan ng pangangalaga. Ayon sa kanyang tiyahin, si Tiani ay labis na naapektuhan sa sinapit ng kanyang ina. Para sa isang batang katulad niya, halos isang iglap lang ang lahat at nawala ang dati niyang mundo. Anya, lagi niya akong tinatanong kung babalik pa ba sa dati ang nanay niya. Ang lagi ko lang nasasagot ay, hindi ko alam. Matapos ang insidente, pansamantalang nanirahan si Tiani sa kanyang mga lolo at lola. Buong pamilya ay nagsama-sama upang bigyang suporta ang batang nawalan ng matibay na haligi ng tahanan. Subalit muling sinubok ang buhay ni Tiani. Ang kanyang mga lolo at lola ay parehong na-diagnose na may malubhang karamdaman. Dahil sa kanilang kahinaan, hindi na nila nagawang alagaan si Tiani gaya ng dati. Kaya't muli lumipat siya sa ibang kamag-anak. Sa kasamaang palad, kapwa rin na maalam ang kanyang lolo at lola. Sa loob lamang ng isang taon, ang masayang batang dating nag-golf at sumasayaw ay nawala ng ina na mag-aaruga at ng dalawang pinakamamahal na gabay sa buhay. 14 na taong gulang pa lamang siya noon. Ang sunod-sunod na pangyayaring iyon ay sapat na upang itulak kahit ang pinakamatatag na tao sa bingit ng pagkapagod at lungkot. Kaya't hindi na nakapagtataka na unti-unting nagbago ang kilos at pananaw ni Tiani. Gaya ng karamihan sa kabataan, ginamit niya ang social media bilang personal diary. Madalas siyang magsulat tungkol sa kalungkutan, sa pakiramdam ng pagiging mag-isa at sa mga ganitong sandali ng kahinaan, dito pumapasok ang panganib. Ang kanyang pagiging bukas at marupok ay maaring naging daan para sa mga taong may masamang intensyon. Matapos ang ilang pananatili sa iba't ibang kamag-anak, lumipat si Tiani sa Los Angeles upang manirahan sa kanyang ama, si Darian Sr. Ayon sa ulat ng New York Times, hindi naging madali para kay Tiani ang paglipat. Ang buong buhay niya ay tila binaligtad. At ngayon ay kailangan magsimula muli sa isang lugar na hindi niya kabisado. At hindi pa nagtatagal mula nang siya'y lumipat, sa piling ng kanyang ama ay napansin agad nito ang pagbabago ng anak. Mula sa pagiging isang masipag at matalinong mag-aaral, unti-unting nagbago ang asal ni Tiani. Ayon sa kanyang ama, nagsimula siyang lumiban sa klase, lumalabas ng gabi ng palihim at unti-unting lumalayo sa dati niyang asal na pagiging masunurin. Si Tiani ay naging matigas ang ulo, lalo na kapag hindi siya pinapayagan sa ilang bagay na nais nitong gawin. Madalas daw magtalo ang mag-ama. Noon nagtatrabaho si Darian sa isang tindahan ng damit at paminsan-minsan bilang gwardiya sa gabi. Dahil madalas siyang wala sa bahay, sinasamantala raw ni Tiani ang pagkakataong iyon upang umalis nang hindi nagpapaalam. Gamit ang social media, unti-unting nagbago ang imahe ni Tiani online. Ang mga post niya ay naging mas lantad, na para sa ilan ay tila pagiging pakul. Ngunit sa mata ng mas may malalim na pag-unawa, ito'y mga palatandaan ng isang batang humihingi ng pansin kahit ito'y mula pa sa maling tao, sa maling paraan. Sa kabila ng kanyang kilos ay makikita ay hindi isang problematikong bata, kundi isang batang nasasaktan, naghahanap ng pagkalinga at gabay at sa mundong puno ng mapagsamantalang individual, lalo na sa online, madali siyang napuntirya. Sa mga buwan matapos niyang lumipat sa Los Angeles, patuloy ang kanyang pakikibaka. Bagamat alam ng kanyang ama ang ilang bahagi ng pinagdadaanan ni Tiani, hindi rin siya sigurado kung hanggang saan ang kanyang kaalaman. At gaya ng madalas nating naririnig, madali ang humusga pero hindi natin lubos na alam ang buong istorya ng bawat magulang, kung anong tulong ang kaya nilang ibigay. Maraming magulang ang nakaranas ng katulad na sitwasyon, mga kabataang dumadaan sa matinding pagbabago at hindi alam ng magulang kung paano tutulungan. Pero habang lumilipas ang panahon, lalong nahulog si Tiani sa madidilim na gawain. May mga video siyang ina-upload na nagpapakita ng kanyang paglabas, pag-inom at
nakikipagsaya, mga senyales ng kanyang pagkaligaw. May mga pagkakataong tinatawagan ni Tiani ang kanyang ama upang sunduin siya mula sa mga lugar na tila hindi ligtas para sa kanya. Tumatawag siya, hinihingi ang tulong ng ama upang makaalis sa mga sitwasyong hindi niya inaasahan. Sa loob lamang ng 3 taon, ang masayahing batang nakatira sa Compton ay naging isang dalagitang sugatan ng damdamin, lugmok, naliligaw at naghahanap ng sarili. Pagdating ng huling bahagi ng 2021, litaw na ang kanyang paghihirap at sa pagpasok ng bagong taon, hindi niya alam, walang makakaalam na magtatapos na ang lahat sa isang napakasakit na paraan. Noong January 7, 2022, dumalaw si Tiani sa trabaho ng kanyang ama sa Inglewood. Sinabi niya rito na may kaibigan siyang nagyaya sa kanya sa isang party. Ang kaibigang iyon ay nakilala niya sa Instagram. Hindi malinaw kung sino ang tinutukoy na kaibigan ni kung saan eksakto ang party na iyon o kung totoo ba ito. Pero ayon sa isang kamag-anak ni Tiani, isang batang babae ang sumundo sa kanya ng araw na iyon. Sa panayam ng Fox 11 Los Angeles, ibinahagi ni Darian Sr. ang hindi mapakaling pakiramdam niya nung gabing iyon. Parang may mali, parang may panganib. Ayon kay Darian Sr., may hindi siya maipaliwanag na kaba ng gabing iyon, parang may bumabagabag sa kanya. Sinubukan niyang pigilan si Tiani, nakiusap na wag na lang itong tumuloy. Ngunit gaya ng maraming kabataan, pinili pa rin ni Tiani ang sumama. Ang huling salitang nasambit ni Darian bago umalis si Tiani ay, "Mahal kita," kasabay ng isang yakap. Walang kaalam-alam si Darian na iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita at mayayakap niya ang kanyang anak. Sa gabing iyon, isang simpleng desisyon ang naging simula ng isang trahedyang magpapabago sa kanilang buhay, magpakailanman. Hindi malinaw kung saan talaga nagtungo si Tiani ng gabi ring iyon. Hindi rin tiyak kung sino ang kanyang kasama. Bagamat sinabi niyang may pupuntahang salo-salo, alam ng kanyang pamilya na nakikipag-usap din si Tiani sa mas matatandang lalaki sa social media. Kaya't hindi isinasantabi ng ilan ang posibilidad na maaring isa sa kanila ang kanyang nakatagpo ng gabing iyon. Walang opisyal na ulat kung may ibang tao pa ang nakakita kay Tiani pagkatapos niyang umalis. Ngunit kinabukasan, isang madilim na katotohanan ang nabunyag. Wala na si Tiani. Bandang 8:00 ng umaga noong January 8, 2022, nakatanggap ng tawag ang LAPD tungkol sa isang taong nakahandusay sa gilid ng 110 freeway malapit sa Manchester On-Ramp at South Figueroa Street. Pagdating ng mga otoridad, natagpuan nila ang labi ng isang babae. Agad itong kinilala bilang si Tiani. Base sa paunang ulat, may natagpuang sugat sa kanyang liig at may indikasyon na iniwan na lamang siya sa daan matapos ang pangyayari. Nang ipagbigay alam ito kay Darian, bumagsak ang kanyang mundo. 4 na taon nang nakalipas nang mawalan siya ng isang anak na lalaki. At ngayon ang kanyang anak na babae naman ay wala na rin. Pareho niyang anak, parehong biktima ng karahasang hindi nila hinihiling. Bagamat alam niyang may mga pinagdaraanan ng kanyang mga anak, kailanman ay hindi niya inisip na hahantong ito sa ganitong malupit na katapusan. Nakakabigla rin na sa kabila ng pagiging menor de edad ni Tiani at sa tindi ng pangyayari ay inabot pa ng ilang araw bago ito binigyang pansin ng lokal na media at sa mga unang oras at araw matapos ang insidente, inilahad ng pamilya ni Tiani na tila hindi agad nabigyang prioridad ang kaso ng dalagita. Habang lumalalim ang investigasyon, lumitaw ang mga sensitibong impormasyon tungkol sa mga naging koneksyon ni Tiani online. May mga matatandang lalaki na umano'y kanyang nakilala at may posibilidad na siya ay naakit o nahikayat sa mga mapanganib na sitwasyon. Ngunit isang mahalagang katotohanan ang dapat tandaan. Si Tiani ay isang menor de edad at kung may mga nangyaring hindi naaayon, malinaw na siya ay naging biktima. Hindi kailanman maaring ituring ang isang bata na gumagawa ng ganitong bagay bilang trabaho. Maaring alam nyo na ang tinutukoy ko. Ito ay malinaw na bahagi ng isang mas malaking suliranin. Pang-aabuso, pananamantala at pagpapabaya ng mga dapat sanay nagmamalasakit. Ayon sa mga eksperto, kadalasan ay hindi sa pilitang dinudukot ang mga kabataan. Madalas, sila ay kinakaibigan at kinukuha ang loob hanggang sila ay malok at mapasok sa mapanirang siklo. Minsan pa nga ito ay nagsisimula sa mga taong malapit sa kanila. At dito malinaw, si Tiani ay hindi lamang basta-basta naligaw ng landas. Isa siyang biktima ng mas malalim na suliranin na kinakaharap ng maraming kabataan ngayon. Noong January 18, 10 araw matapos siyang mawala, nagdaos ng vigil ang kanyang pamilya.
isang panawagan ng katarungan at pagkilala sa kanyang buhay. Ayon sa kanyang pinsang si Lakeisha, hindi ito tungkol sa isang matanda. Pinag-uusapan natin ngayon ang isang 16 years old. Iniwan siya sa lugar na hindi karapat-dapat kahit kanino. Isa siyang bata. May halaga siya sa amin, mahal namin siya. Maging ang isang opisyal mula sa LAPD ay nagsalita. Isang batang babae, 16 years old, natagpuan sa ganitong kalagayan, nakakagimbal, hindi maipaliwanag ang klase ng kasamaan na kayang gumawa nito sa isang kabataang puno pa ng pangarap. Dahil sa paglakas ng boses ng pamilya at komunidad, unti-unti nadagdagan ang atensyon sa kaso ni Tiani. Marami na ang nagtatanong, sino ba ang gumawa nito at bakit? Lalong naging matatag ang paninindigan ng pamilya ni Tiani na isilang ihatid sa hustisya ang taong o mga taong responsable sa kanyang pagkasawi at hindi nila hahayaang hadlangan ng anumang haka-haka. Tungkol sa naging kalagayan ni Tiani ang pagtanggap ng mga tao sa kanyang kwento at higit sa lahat ang paghahanap ng gumawa nito sa kanya. Kasama ang kanyang pamilya, tumindig ang ilang mga community activists upang manawagan ng reward para sa mga sino mang makakapagbigay ng impormasyon. Pinunto nila na makalipas lang ang isang linggo matapos ang pagpaslang kay Tiani, isa pang insidente ang naganap. Isang dalagang puti na si Brianna Caffer, isang UCLA graduate, ang pinaslang sa loob ng isang department store. Sa kaso ni Brianna, agad na nag-alok ng $250,000 na reward. Ito ang nag-udyok sa mga leader ng komunidad na igiit ang pagkakaiba ng pagtrato sa kaso ni Tiani. Ayon sa kanila, mas binibigyan ng pansin ng mga biktimang puti habang napag-iiwanan ng mga kabataang tulad ni Tiani, isang batang itim. Dahil dito isang press conference ang ginanap ilang araw matapos ang vigil. Dumalo ang mga miyembro ng Project Hope at ang California Highway Patrol upang direktang manawagan sa mga opisyal ng lungsod at estado para sa pag-aproba ng reward. Sabi ni Najee Ali ng Project Hope, ang investigasyon sa kaso ni Tiani ay sinasagawa ng CHP dahil natagpuan ang kanyang labi sa isang state property. Mahalaga na malaman ni Governor Newsom at ng mga mambabatas ng California na may halaga ang buhay ni Tiani. Dagdag pa niya ang idea na may taong kaya magpaputok at pumaslang na isang batang babae at itapon ang kanyang labi sa freeway na parang isang basura ay isang matinding kabaliwan. At dahil dito, noong January 26, inanunsyo na magbibigay ng $115,000 na reward para sa makakapagturo sa pumaslang kay Tiani. $50,000 mula sa LA City Council, $50,000 mula sa estado, $10,000 mula sa county, at $5,000 mula sa Project Hope. Isang malaking hakbang ito para sa kanyang pamilya, hindi lamang bilang tulong sa investigasyon, kundi bilang pagkilala na may halaga ang buhay ni Tiani. Ngunit sa parehong press conference, isang nakakabiglang revelasyon ang ibinahagi ng Los Angeles District Attorney. May mga dokumento raw mula sa korte na nagsasaad na si Tiani ay tinuring na biktima ng commercial sexual exploitation of children, isang biktima ng human trafficking. Hindi na siya nagbigay pa ng mga detalye ngunit sapat na ito upang masakta ng marami. Isa itong malupit na katotohanan na dapat harapin at hindi dapat itago. Noong January 27, 3 linggo matapos siyang mawala, inilagak na sa huling hantungan si Tiani. Sa kanyang libing, nagsalita ang ilan sa kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama. Si Darian Sr. ay puno ng panghihinayang, ngunit kasabay nito ay isang panata. Na sa likod ng lahat ng ito, hindi nila hahayaang mapako sa limot ang pangalan ni Tiani Teos. Sa libing ni Tiani, naroon ang kanyang ama, bitbit ang lungkot na hindi matutumbasan ng salita. Sabi niya, nang mawala si Tiani, parang nawala na rin ang isang bahagi ng kaluluwa ko. Para bang ito na ang pangalawang susi ng buhay ko na nawala. Yung una ilang taon na ang nakalipas, pero ito si Tiani. Hindi lang siya basta nawala, lumaban siya. At habang pinipigilan ng luha, dinagdag niya, masakit isipin na isa sa mga anak mong maliit kailangang lumaban para sa kanyang sariling buhay at wala ka roon para protektahan siya. May isa ring community activist na nagsalita. Sabi niya, napakatagal ng panahon na maraming kabataang African-American girls, mga sanggol pa, mga 16 years old ang nawawala, tinutulak sa human trafficking. Pero halos walang nakakarinig, walang nakakapansin, panahon na para ito'y itigil. Pero matapos ang libing ni Tiani at ang kumpirmasyon na siya ay biktima ng human trafficking, unti-unting nawala ang kanyang kwento sa mga balita. Nagpatuloy ang investigasyon, ngunit kakaunti lamang ang mga lead, walang matibay na ebidensyang nagtuturo kung sinong pumaslang sa kanya.
Noong April 2022, tumaas ang reward para sa impormasyong makakatulong sa kaso. Umabot na ito ng $120,000. Umaasa ang kanyang pamilya at ang mga pulis na may lalapit. Ngunit lumipas sa mga buwan, wala pa ring nagbigay ng impormasyon. Ang pagpaslang kay Tiani ay isang sugat, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa buong komunidad. Hindi sila tumigil sa pakikipaglaban sa pag-angat ng kanyang kwento sa panawagan ng hustisya. Isang taon pagkatapos ng trahedya, nagsama-sama muli ang kanyang mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga leader ng komunidad para gunitain ang anibersaryo ng kanyang pagkasawi. Sa press conference, isang panata ang muling binigkas. Isang taon na ang lumipas pero nandito pa rin kami. Ipinaglalaban pa rin namin ang hustisya at gusto naming malaman ng lahat. Mahalaga ang buhay ni Tiani. Masakit isipin na kung hindi sana naganap ang insidente sa kanyang ina, kung naging iba sana ang mga pangyayari, baka magpatuloy ang magandang kwento ng dalagitang si Tiani. Isang kwento na puno ng tagumpay, hindi ng pagluluksa. Ang lungkot ay isang mabigat na pasanin, lalo na para sa isang musmos na tulad ni Tiani. At sana noon pa man, may nakaalalay na sa kanya na hanapin ang liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit sa mundo ngayon, maraming kabataang babae ang naliligaw ng landas, nahuhulog sa bitag ng mga mandarambo, mga predator na umaaligid sa mga may sakit, malungkot at inaapi. At si Tiani, isa lamang siya sa marami. Ang kwento niya ay hindi dapat mawala sa alaala dahil ang kanyang pangalan ay sumasagisag sa libu-libong tinig na pilit pinapatahimik. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!